Ang heograpiya ng Asya at daigdig. Ang heograpiya ay ang siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Ito ay nagmula sa salitang Griego na geo o daigdig at grafia o paglalarawan. Saklaw ng pag-aaral ng heograpiya ang anyong lupa at anyong tubig, likas na yaman, klima at panahon, flora at fauna, at ang distribusyon at interaksyon ng mga tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito. May 5 tema ang heograpiya. Una ay ang lokasyon na tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. Pangalawa ay ang lugar na tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook. Pangatlo ay ang rehiyon, ang bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. Pang-apat ay ang interaksyon ng tao at kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan. At ang pang-5 ay ang paggalaw, ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar. Kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. Isa ang ating daigdig sa 8 planetang umiinog at umiikot sa isang malaking bituin, ang araw. Ito ang bumubuo sa tinatawag nating solar system. Ang lahat ng may buhay sa daigdig, halaman, hayop at tao, ay kumukuha ng enerhiya mula sa araw. Mahalaga ang sinag ng araw sa mga halaman upang mabuhay at maganap ang photosynthesis. Mula sa prosesong ito ay nakalilikha ang mga halaman ng oxygen na mahalaga sa lahat ng nilalang. Ang istruktura ng daigdig. Ang daigdig ay nahahati sa 3 bahagi: crust, mantle, at core. Ang crust ay ang matigas at mabatong bahagi ng daigdig. Umaabot ang kapal nito mula sa 30 hanggang 65 kilometro palalim mula sa mga kontinente. Ang mantle ay isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw na ang ilang bahagi. At ang core, ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga natunaw na metal tulad ng iron at nickel. Ito ang ilan sa mahahalagang kaalaman tungkol sa ating daigdig. Sa pagtatakda ng lokasyon ng isang lugar sa globo o mapa, mahalagang mabatid ang ilang termino at konseptong may malaking kaugnayan dito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng guhit longitude at guhit latitude ng isang lugar, ay maaaring matukoy ang lokasyon nito sa globo sa paraang absolute o tiyak. Ang meridian o longitude ay mga patayong imaginary lines mula hilagang polo hanggang timog polo. Ang prime meridian na nasa Greenwich, England ang itinalaga bilang 0 degree longitude na siyang naghahati sa daigdig sa eastern at western hemisphere. Ang 180 degrees longitude mula sa prime meridian, pakanluran man o pasilangan, ang tinatawag na international dateline na matatagpuan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Nagbabago ang pagtatakda ng petsa alinsunod sa pagtawid sa linyang ito.
pasilangan man o pakanluran. Ang guhit latitude ay mga pahigang imaginary lines mula silangan pakanluran. Ito ay sumusukat sa distansya mula sa hilaga o timog ng Ecuador na siyang itinakda bilang 0 degree latitude na humati sa daigdig mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Ang ilan sa mga kilalang guhit latitude maliban sa equator na may 0 degrees ay ang 23.5 North at South latitude at ang 66 degrees North at South latitude na siyang humahati sa mundo sa mga rehiyon ng Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle at Antarctic Circle. Ang mga guhit na ito ay may kinalaman sa klima na dinaranas sa mga lugar na nasasakop nito. Ang mga lugar na malapit sa equator ang nakararanas ng pinakasapat na sinag ng araw at ulan. Samantalang ang mga lugar sa Arctic Circle at Antarctic Circle, ang mga lugar na kakaunti lamang ang nakukuhang sinag ng araw, kaya't lubhang napakalamig sa mga lugar na ito. Tinatawag na kontinente ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkakaugnay, samantalang ang iba ay napapaligiran ng katubigan. Mayroong 7 kontinente sa daigdig. Ito ay ang Africa, Antarctica, Asia, Europe, North America, South America, at Australia. Isinulong ni Alfred Wegener, isang German meteorologist at physicist, ang teoryang continental drift. Ayon sa teorya ni Wegener, ang mga kontinente ay dating magkakaugnay 240 milyong taon na ang nakalipas. Ito ang supercontinent na Pangaea na napapaligiran ng karagatan na Pantalasa. 200 milyong taon ang nakalipas nang magsimulang gumalaw ang mga continental plates sa ilalim ng lupa at mahati ang Pangaea sa 2 kontinente. Ang kontinente ng Laurasia sa hilaga at Gondwanaland sa timog. Nagpatuloy ang paggalaw ng mga continental plates hanggang sa marating ang kasalukuyang kinalalagyan ng mga kontinente. Ito ang ilan sa mahahalagang datos ng mga kontinente sa mundo. Topografiya ang tawag sa pisikal na katangian ng isang lugar o rehiyon. Sa pagdaan ng panahon, ang mga tao ay natutong makiangkop sa kanyang kapaligiran. At sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga kauna-unahang kabihasnan ng daigdig ay umusbong malapit sa mga lambak-ilog. Kabilang dito ang mga lambak ng Tigris at Euphrates, Indus at Wangho sa Asia, at lambak-ilog ng Nile sa Africa.
Ito ang ilan sa mga katangi-tanging anyong lupa at anyong tubig sa ating daigdig. Ang heograpiya ng Asya at daigdig.